Dear Lady Love TV. Patawad, mahal kita pero ayoko na. Pain and love, my man. Tunghayan na po natin ang ikasiyam na bahagi. Hindi kumilos si Sarah nang maramdaman ang paggalaw ng kama. Ramdam niya na may tumabi sa kanya. Kahit hindi tignan kung sino, alam niyang si Yunjin yon. She knew his scent. She knew when it was him. Nang maramdaman ang pagyakap sa kanya ni Yunjin mula sa likuran, wala pa rin siyang reaksyon. She was hurting. She felt so betrayed. Pero parang natutunaw ang puso niya dahil sa yakap ng asawa. Pero wala siyang pakialam sa kanyang puso sa mga oras na yon. She stomped on her heart. No, I'm not listening to you. Sorry, I'm so sorry. Patawarin mo ako sa lahat ng nasabi ko. Umiling ng umiling si Sarah habang umaagos ang mga luha. Pero habang paulit-ulit na bumubulong si Yunjin sa tenga niya, parang wala na siyang magawa. Pero ayaw pa rin niyang sumuko. You lied to me. I hate you. I hate me too. Pero lalo lang humigpit ang yakap nito sa kanya. She fell asleep with him alternately whispering things in her ears and kissing her hair. Kinabukasan, hinatid ni Sarah si Yunjin sa bus station pabalik sa Maynila. Hindi siya sasama sa asawa. Dahil lang ako ito. Uli, susunduin siya ng asawa sa susunod na weekend. Aayusin lang nito ang schedule. Hindi na ito magtatrabaho tuwing Sabado. Habang nasa tabi ng bus, hawak nila ang kamay ng isa't isa at hindi naghihiwalay ang mga mata nila. I don't hate you, sabi ni Sarah. Kailangan niyang masabi iyon. I know. He kissed her head. Yumakap siya kay Yunjin. Kahit parang ayaw nang bumitaw sa asawa, pilit niyang nilakasan ang loob. Sige na, sumakay ka na. Baka gabihin ka sa biyahe. Parang marami pang gustong sabihin si Yunjin. Nangungusap ang mga mata nito. He kissed her hard on her mouth before finally letting go of her. Babalik ako. Halos sabay pa silang tumalikod at naglakad sa magkabilang direksyon. Si Yunjin pasakay sa bus at si Sarah naman ay pabalik sa sasakyan ng kuya niya. Isang linggo uli ang lumipas. Wala pa rin Yunjin na dumating sa Baguio. Araw-araw na tumatawag ang asawa pero halos isang minuto lang silang nag-uusap. Kapag itinatanong ni Sarah kung maayos ba ang schedule ni Yunjin, binabago nito ang usapan. Sa sumunod na linggo ay wala na uling tawag na at text na natanggap galing sa asawa. Hindi na niya kaya. Ayaw na niya magpatuloy sila ng ganoon. Kaya kinausap niya ang kuya niya at ang ate Mika na magpapahatid siya ng Maynila kung hindi talaga makakapunta si Yunjin sa Baguio. Kung nasaan ang asawa ay naroon dapat siya. Pumayag naman ang mag-asawa. Kaya ngayon, tinatawagan niya si Yunjin kahit malalim na ang gabi dahil ayaw niyang sumulpot na lang bigla. Gusto niya na alam ng asawa na darating siya. Mula kaninang umaga pa niya, sinusubukan tawagan si Yunjin pero hindi ito sumasagot. Nagsisimula na siyang matakot. Kahit ang kaibigan ni Yunjin na si Orly ay hindi rin sumasagot sa mga tawag niya. Sa pansampung subok na tumawag ay sumagot si Yunjin. Halos mapaluhod siya sa sobrang tuwa dahil doon. Nasaan ka? Mabuti at sinagot mo. Nag-aalala na talaga ako. Hindi ako makatulog dahil... hindi po ito si Yunjin. Sa kakaisip kong, what? Natigilan si Sarah dahil boses babae ang sumagot. Sino to? Kinakabahang tanong niya. Bumalik naman ang takot na nararamdaman niya. Ang sabi ko hindi ako si Yunjin. Kung ano-ano na agad ang pumapasok sa kanyang isip. Baka may masamang nangyari kay Yunjin. Kahit nanginginig ang mga kamay, pilit niyang hinigpitan ang kapit sa cellphone. Nasaan siya? Is he okay? Please tell me he's fine. Kaunti na lang ay mapapahagulhol na siya. Hindi ko masabi. Sino nga pala to? Anong ibig mong sabihin? Napaluha na siya ng tuluyan. Ano nangyayari kay Yunjin? Asawa niya to. Oh, hindi pala siya nagsisinungaling nang sabihin niya na may asawa na siya. Kalma lang, Mrs. Nasa comfort room si Yunjin. Medyo masama na kasi yung tama. He's really drunk. Drunk? Nasa comfort room? Pagkatapos babae ang sumagot sa cellphone nito. Pilit na kinumpos ni Sarah ang sarili. Nasaan siya?
Nasaan kayo ngayon? Bakit lasing si Yunjin? Birthday ng boss namin. He treated us all to dinner. Nandito kami ngayon sa isang resto bar. Medyo naparami ang inom ni Yunjin. Hating gabi na pero wala pang asawa sa bahay. Kaya naman pala malabo siyang mapuntahan nito sa Baguio. Marami itong activities na hindi naman pala work-related. Hello? Tanong ng babae sa kabilang linya. Akala siguro nito wala na siya dahil sa matagal na hindi pagsasalita. Pakisabi na lang na tumawag ako. Ayun ay kung may malay pa siya. Pero hindi tumawag si Yunjin. Kinabukasan hindi rin ito tumawag. She was livid. Para siyang bulkan na sasabog anumang oras. Nag-send siya ng text message kay Yunjin. Kung walang epekto yon, dapat na nilang pag-isipan kung ipagpapatuloy pa ba ang lahat ng yon. Naramdaman na lamang niya ang parang pag-ikot ng lahat ng paligid. Nang magkamalay, hinawakan agad ni Sarah ang kanyang tiyan. May namumuong luha sa sulok ng mga mata niya. Nang lumingon sa kaliwa, nakita niya ang kuya niya at ang ate Mika niya. Seryoso ang ekspresyon ng mag-asawa. Ano nangyari? Kumusta yung baby ko? Nangangatal niyang tanong. Nag-iwas ng tingin si Mika, pero hindi nakalagpas sa paningin niya ang pamumula ng mga mata nito na parang galing lang sa pag-iyak. Ibinaling niya ang atensyon sa kapatid. Kuya, may lungkot at paghihirap sa mga mata ng kuya niya. Kumusta yung pakiramdam mo? Ano nangyari sa baby ko? Ligtas ba siya? Mariing tanong niya. Tatawagan ko lang yung doktor. Paalam ni Mika bago lumabas ng kwarto. Kuya, ano bang nangyayari? Sagutin mo naman ako oh. Sabihin mong ligtas yung baby ko. Papumilit ni Sarah. Kahit ba sa puso, alam niya na yung sagot. Nang nakaraang gabi, tinawagan niya si Yunjin, pero ibang sumagot sa tawag nito. Parang umikot ang paningin niya at hindi na alam ang kasunod na nangyari. Ngayon nga ay nasa ospital na siya. Magpahinga ka muna. Sa halip ay sabi ng kuya niya, saka naupo sa gilid ng kama at tinaas ang kumot hanggang sa leeg niya. No. Sagutin mo yung tinatanong ko please. Nanlabo ang mga paningin niya dahil sa luha. You lost your baby. Mahina lang ang pagkakasabi ni Kuya Achilles pero parang bomba ang dating niyon sa tenga ni Sarah. Tuluyan ang pumatak ang mga luhang pilit niyang pinipigilan. Wala na ang anak niya. Hindi niya na ito makakasama. Hindi na nito makikita ang ganda ng mundo. Sarah, everything's gonna be fine. No. Tinabig niya ang kamay ng kapatid. It was not going to be fine. Paano? Wala na yung baby niya. Para siyang mababaliw. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Bakit hindi pa siya isinama ng anak niya? Huminahon ka please. Lalo ka lang magkakasakit. Pilit na niyakap ni Kuya Achilles sa Sarah. He was in tears too. Hindi niya kayang tanggapin na wala na talaga ang kanyang baby. Ano bang nagawa niyang masama? Kung may nagawa, dapat ba siya? Pagka-uwi sa bahay, gusto na lang ni Sarah na magkulong sa kwarto at huwag na lumabas kahit na kailan. Isang araw lang siya sa ospital. Pinalabas din siya kahapon. Pero inabutan niya na naroon na si Yunjin. Tinapunan lang niya ng tingin ng asawa. Hindi niya ito kayang tingnan ng matagal. Kung ano-anong masasamang salita ang umaakit sa kanyang lalamunan. Habang nakaalalay sa kanyang braso si Mika, bumaon ang mga daliri niya sa braso nito. Hindi niya sinasadya at hindi namalaya na ganoon ang reaksyon. Sarah, tawag ni Yunjin. Don't touch me. Mahina pero marahas na sabi ni Sarah dahil ramdam niyang malapit na ang asawa sa kanya. I'm really sorry. Sorry na naman. Walang katapusang sorry. Sorry, hindi naman bukal sa loob nito. Nagangat siya ng mukha at tinitigan ng mga mata ni Yunjin. She was staring at a complete stranger. Buti at naisingit mo sa schedule mo yung pagpunta ngayon dito. Walang emosyong sabi niya. Sarah, magpahinga ka muna. Mamaya na lang siguro kayo mag-usap ni Yunjin. Sabad ni Mika. Iwan mo muna kami ate. Sabi ni Yunjin saka siya tiningnan nito. Tumingin din kay Sarah si Kuya Achilles na tahimik lang. Naintindihan nito ang gusto niyang sabihin dahil tumango ito. Iwan muna natin sila para makapag-usap sila. Sabi ni Achilles at nilapitan si Mika at inakay palabas ng bahay. Nang maipag-isa sila ni Yunjin, pareho silang tahimik. Pero hindi inaalis ni Sarah ang tingin sa mukha ng asawa. Mukhang wala pa itong tulog dahil sa pangingitim sa paligid ng mga mata. Dahil sa mga pagpupuyat siguro nito sa pakikipag-party sa mga katrabaho.
Dahil sa maraming bagay na pinagkakaabalahan nito. Alala din naman siguro ito sa kanya kahit papaano. Pero isa lang siya at ang anak sa maraming bagay na iniisip ni Eugene. Kumirot ang buong pagkatao niya sa pagkakaalala sa anak. Alam kong galit ka sa akin. Pagbasag ni Eugene sa katahimikan. Galit? Humakbang siya ng isa para mas makalapit pa sa asawa. Hindi ako galit sa'yo. Lumapit pa siya hanggang sa halos magkadikit na sila. Ramdam na niya ang init ng katawan ni Eugene. His warmth in his body used to be her sanctuary. It used to be that one place in the world she would always want to be. Pero ngayon, gusto lamang niya saktan ng asawa sa kahit anong paraan na kaya niya. Hindi ka galit? May pag-asang sumilip sa mga mata ni Eugene. Napailing siya. Nasaktan ba ito sa pagkawala ng anak nila? Parang hindi. Hindi ako galit sa iyo, Eugene. Kinasusuklaman kita. Namumuhi ako sa iyo. Hindi mo ba nararamdaman? Nagsimulang bumagsak ang mga luha na kanina pa niya pinipigil. Ni hindi kita gustong tingnan. Pero wala akong choice ngayon dahil gusto ko. Halos hindi siya makahinga. Gusto ko nang iparating sa iyo ang nararamdaman ko ngayon. Nasabunutan ni Eugene ang sarili. Sarah, I'm sorry uli. Pinunasan niya ang mga mata dahil hilam na siya sa luha. Ano pang magagawa ng sorry mo? Wala na. Wala na. Hindi na alam ni Sarah ang gagawin. Wala siyang maisip. Marami pa siyang gustong sabihin pero parang pagod na siya. Kaya humagulhol na lamang siya. Hindi sinubukan ni Eugene na hawakan siya. He was crying too. But she did not care. Wala siyang pakialam sa ibang tao. Sobra-sobra na ang sakit na nararamdaman niya para isipin pa ang iba. Sana ay pwede niyang i-rewind ang lahat o kahit i-fast forward. Baka makaalis lang siya sa ngayon. Biglang nagising si Eugene dahil sa amoy na parang may nasusunog. Dali-dali siya bumangon at tumakbo palabas ng kwarto. Parang sa kusina nang galing ang amoy kaya tumakbo siya papunta roon. Dumadagundong ang kaba sa dibdib niya. Napatigil siya sa bungad ng kusina nang makita kung sino ang naroon. She was standing there. Umuubo ito habang pinapaypay ng kawali na umuusok. Hey, anong ginagawa mo? Tanong ni Eugene bago dali-daling lumapit. Patay na yung stove pero umuusok pa rin ang nasusunog na kawali. Hindi niya malaman kung anong nakalagay roon dahil nasusunog na ng husto. Sorry babe, ipaglulutusan na kita ng breakfast kaso nasunog. Medyo napalakas yung apoy. Nakangiwing paliwanag ni Sylvia. Napailing lang si Eugene habang nakatingin sa babae. Si Sylvia Ramirez ang girlfriend niya. Halos 1 taon na. Well, hindi 1 taon ang relasyon nila. Hindi niya sigurado. Pero mahigit sa 1 taon na silang magkakilala. May susi na sa bahay niya ang girlfriend sa kanyang kondo. Kaya kahit anong oras gustuhin makakapasok ito roon. Gaya na lang ngayon. Kinuha ni Eugene ang kawali at isinalin sa plato ng laman niyon. Hindi mo naman ako kailangang ipagluto. What is it anyway? Medyo hindi ko kasi ma-recognize. Omelette, nakalabing sagot ni Sylvia. Tumalikod lang naman ako sandali kaya aayusin ko naman yung para sa fried rice tapos nasunog na agad. It's okay. Hinawakan niya ito sa braso. Ako na lang yung magluluto. Kung mag-order na lang kaya tayo o kaya lumabas na lang tayo. May pasok ako, sagot niya. Eugene, Sunday ngayon. Nakataas ang isang kilay na sabi nito. Talaga? Linggo ba talaga ngayon? Opo, natatawang sagot ng girlfriend. Sa sobrang pagka-workaholic mo, hindi mo na alam kung anong araw. Buti na lang talaga at may Sylvia ka. Di sana pumasok ka ngayon. Tapos makikita mo. Nasarado yung office niyo. Natawa si Eugene. Oh, bakit ka tumatawa? Totoo naman, hindi nga siguro ako magaling magluto, but at least I'm good at reminding you. Bonus pa na maganda ako. Magbe-breakfast ba tayo o pupurihin mo na lang yung sarili mo? Natatawa na rin siya. Magbihis ka na. Itutulak siya ni Sylvia. Maglilipit ako dito. Bago tuluyang makalabas ng kusina, nilingon nito si Eugene. Don't do it again. Huwag ka nang mag-practice. Okay lang naman kahit hindi ka marunong magluto. I would break up with you. Lumawak ang ngiti nito. Okay, sabi mo yan ha. Pero alam niya susubukan pa rin itong magluto dahil makulit ang girlfriend.